Ang nakakatakot na banta sa Mindanao, ang trahedya noong 1976 na hindi dapat makalimutan. Isang malakas na pagyanig, ilang minuto ng takot, at pagkatapos ay dumating ang napakalalaking alon na nagbura ng buong mga komunidad. Mga kababayan, sa kasaysayan ng Pilipinas, maraming malalakas na lindol ang ating naranasan. Ngunit may isang trahedya na hanggang ngayon ay itinuturing na isa sa pinakamapaminsalang lindol at tsunami sa ating bansa. Ito ang trahedyang naganap sa Moro Gulf sa Mindanao taong 1976. Isang pangyayaring kumitil ng libu-libong buhay sa loob lamang ng ilang minuto. Sa video na ito, ating balikan kung ano ang Moro Gulf, bakit ito mapanganib, ano ang nangyari noong nakamamatay ng gabi ng August 17, 1976. At bakit hanggang ngayon ay patuloy itong binabantayan ng mga eksperto. Kaya naman, huwag niyong laktawan ang bidyong ito dahil maaaring makapagligtas ng buhay ang impormasyong inyong matutuhan ngayon. Ano nga ba ang Moro Gulf? Ang Moro Gulf ay isang malaking bahagi ng dagat na matatagpuan sa timog kanlurang bahagi ng Mindanao. Napapalibutan ito ng mga lalawigan ng Cotabato, Sultan Kudarat, Maguindanao, Zamboanga Peninsula, Basilan at Sulu. Sa loob ng maraming taon, naging mahalagang pinagkukunan ito ng kabuhayan para sa mga mangingisda at mga komunidad na naninirahan sa mga baybayin. Ngunit sa ilalim ng tahimik na karagatan ng Moro Gulf ay nakatago ang isang napakalaking panganib. Sa ilalim ng dagat ay matatagpuan ang Cotabato Trench, isang malalim na bahagi ng karagatan kung saan nagkikiskisan at gumagalaw ang mga tectonic plate ng mundo. Kapag nagkaroon ng biglang paggalaw sa lugar na ito, maaaring makalikha ng napakalakas na lindol. At kapag ang paggalaw ay nangyari sa ilalim ng dagat, maaari itong magdulot ng tsunami. Ito ang dahilan kung bakit itinuturing na ang Moro Gulf bilang isa sa mga pinakaaktibong earthquake zone sa buong Pilipinas. Ang nakakatakot na gabi noong Agosto 17, 1976, bandang alas 12 ng gabi. Tahimik ang karamihan sa mga bayan sa Mindanao. Marami ang mahimbing nang natutulog. May ilan na naghahanda para sa trabaho kinabukasan. Ngunit walang nakakaalam na ilang minuto na lamang ay magaganap ang isa sa pinakamalaking trahedya sa kasaysayan ng bansa. Biglang yumanig ang lupa. Isang napakalakas na lindol ang tumama sa rehiyon. Umabot ito sa magnitude 8.0. Nayanig ang maraming bahagi ng Mindanao. Nagbagsakan ang ilang gusali, nagkaroon ng bitak sa mga kalsada, nawasak ang maraming bahay. Ngunit hindi pa ito ang pinakamatinding bahagi ng trahedya. Habang abala ang mga tao sa pagligtas ng kanilang sarili mula sa lindol, may isa pang panganib na mabilis na papalapit, at iyon ay ang tsunami. Ilang minuto lamang matapos ang lindol, nagsimulang umatras ang tubig dagat sa ilang lugar. Hindi alam ng karamihan kung ano ang ibig sabihin nito. Ang iba ay nagtaka. Ang iba naman ay lumapit pa sa baybayin upang tingnan kung bakit tila nawawala ang tubig. Ngunit sa malayo ay may paparating na higanting alon. At nang tumama ito sa mga baybayin ng Mindanao, nagsimula ang tunay na bangungot. Ang ilang alon ay umabot sa halos 9 na metro ang taas. Katumbas ito ng isang 3 palapag na gusali. Winasak nito ang mga bahay, tinangay ang mga bangka, binurah ang mga komunidad. At sa loob lamang ng ilang minuto, libu-libong tao ang nalunod o nawalan ng buhay. Marami ang natutulog pa nang mangyari ito. Marami rin ang walang ideya kung ano ang tsunami dahil kakaunti lamang ang kaalaman ng publiko tungkol dito noong panahong iyon. Isa sa mga pinakamalubhang naapektuhan ay ang baybaying lugar sa Maguindanao, Sultan Kudarat, Basilan, Sulu at Zamboanga. May mga lugar kung saan halos buong barangay ang nabura. May mga pamilya na nawalan ng lahat. May mga magulang na nawalan ng anak. At may mga anak na hindi na muling nakita ang kanilang mga magulang. Ang iba ay nakaligtas sa lindol, ngunit nalunod sa tsunami. Ang iba naman ay natangay ng malalakas na alon at hindi na muling natagpuan. Ayon sa mga ulat, nasa pagitan ng 5 o hanggang 8,000 tao ang nasawi sa trahedyang ito.
Mahigit 70,000 tao ang nawala ng tahanan, libu-libong kabahayan ang nawasak, at daan-daang milyong piso ang halaga ng pinsalang iniwan ng sakuna. Hanggang ngayon, nananatili itong isa sa pinakamalalang natural disaster sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang trahedyang ito ay hindi lamang bahagi ng kasaysayan. Isa rin itong paalala. Paalala na ang Pilipinas ay matatagpuan sa Pacific Ring of Fire. Ibig sabihin, palagi tayong nanganganib sa lindol, pagputok ng bulkan at tsunami. Ang Moro Gulf disaster ay nagsilbing dahilan upang pagbutihin ng bansa ang paghahanda laban sa tsunami. Mas pinaigting ang earthquake monitoring. Mas maraming tsunami warning systems ang itinayo. Mas maraming impormasyon ang ibinibigay sa publiko. Ngunit kahit may modernong teknolohiya na tayo ngayon, hindi pa rin nawawala ang panganib. Mahigit 50 taon na ang lumipas mula nang mangyari ang trahedya sa Moro Gulf. Ngunit hanggang ngayon, sariwa pa rin ito sa alaala ng maraming nakaligtas. Isang paalala na sa loob lamang ng ilang minuto, maaaring magbago ang buhay ng libu-libong tao. At isa pang paalala na ang kalikasan ay may kapangyarihang hindi natin kayang kontrolin. Ang tanging magagawa natin ay maging handa, maging alerto at matuto mula sa mga aral ng nakaraan. Kung nagustuhan nyo ang bidyong ito, huwag kalimutang i-like, share at subscribe. Pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balita, kasaysayan, kwento, lindol, tsunami at iba pang mahalagang pangyayari sa Pilipinas. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo muli sa susunod na video.